Existentialism is anti-realism. So, good evening everyone. Dito tayo ngayon sa round table para na naman sa isang debate. At today special lang debate kasi parehong atheist ang maglalaban. So, ang proposition is existentialist anti-realism. And ang affirmative is si senses and versus atheist teacher para sa negative. So, sa first part ng debate is yung presentation. So, ang una magpe-present yung affirmative. Senses, ready ka na ba? Ready na ako. Sige, yung time na lang paset ng 10 minutes. Kapag nagsalita ka, senses, mag-start na yung 10 minutes mo. Okay. Good evening guys. Okay. Yung debate ngayon, papatunayan ko na anti-realism is existentialism. Diba? Ngayon, punta muna ako ng metaphysics. Metaphysics tong topic na to eh. Ano yung metaphysics? Ang metaphysics, siya yung branch ng philosophy na nagdi-deal sa nature ng realidad. Gets? Ngayon, may mga branches yung metaphysics. Pero hindi yun yung debate namin. Ang debate namin, anti-realism. Ang anti-realism, metaphysical stance. Ano yung meaning ng metaphysical stance? Kung ano yung position mo o view sa realidad. Ako bilang anti-realist ako, ang reality para sa akin, mind-dependent, subjective, saka relative. Ayan, yung tatlong term na yan. Mind-dependent, subjective, saka relative. Ayun ang position ng anti-realist. Ngayon, punta naman tayo sa existentialism. Ano yung existentialism? Ang existentialism is movement. Movement siya. Naniniwala yung mga existentialist na walang inherent meaning ang mga tao. Sila yung gumagawa ng purpose nila sa buhay. Sila yung nag-create ng purpose nila. Kumbaga pa, meaningless yung buhay, sila yung gumagawa. Okay? Gets? Ngayon, ito yung stand ko about anti-realist. Metaphysical anti-realism. Ayan, metaphysical anti-realism yung stand ko. Ang meaning ng metaphysical anti-realism, wala tayong access sa objective reality. Pero tinatanggap ko na may objective reality. Pero unknowable yung objective reality para sa akin. Kumbaga, hindi natin malalaman yung objective reality. Wala tayong access. Yun yung meaning ng metaphysical anti-realism. Okay. Pangalawa. Ito, gagamit ako ng philosophy ni Kant. Gagamit ako ng philosophy ni Kant. Dalawang concept. Phenomena sa phenomena. Define ko yung phenomena. Ang phenomena, yung mga bagay o mga events o mga pangyayari, how the way things appear to us. Yung nomina naman, the way they are in themselves. Yun yung objective reality na wala tayong access, unknowable yun. Ngayon, paano ko i-connect yun sa existentialism? Given, wala tayong access sa objective reality. Even may objective reality, wala tayong access, di ba? Ngayon, ang na-experience lang ng tao, yung phenomena through our senses, yung mga cognitive faculties natin, perception. Di ba? Ngayon, nakagagawa tayo, kung ganun yung view natin sa realidad, dahil nga wala tayong access sa objective reality. Ulitin ko, hindi ko dinidena yung objective reality. Yun yung nomina na sinasabi ni Kant. Pero hindi natin malalaman yun. Wala tayong access doon. Ngayon, ang nangyayari dito,
Yung maliligat ka galing. Ang na-experience ng tao yung nomina, yung mga perception ng tao, yung mga senses ng tao. Kunwari, yung isang lamesa. Pag nakikita ng tao yung lamesa, yung mga phenomena na na-experience niya, nakagagawa siya ng meaning about doon sa mga material things. Kasi yung dati po, waterproof. Yan yung yan yung view ng existentialism. Problema yung waterproofing nila. Di ba? Extend na 2 years. Tayo yung gumagawa ng meaning natin, depende sa phenomena na nararanasan natin. Yung water, pero Diba? kami nahihirapan dun. Yung konsepto ng Diyos, Yung mga waterproofing na isa yan sa mga phenomena, yung subjective experience. Babalik ako dun sa anti-realist stand na subjectivity. maka-waterproofing mo. Yung anti-realism at existentialism is based on subjectivity. Bakit? Ito ang pinaka... Yung mga na-experience ng tao na milagro, nakagagawa siya ng meaning doon. Yung mga milagro na yun, mga phenomena yun na nangyayari. Yun yung may access yung perception niya. Yung mga senses niya. Yung mga cognitive faculties niya. Maraming Di ba? Kasi kung Kaya pareho yung yung existentialism sa realism. Wala tayong access sa objective reality. Hindi mo kayang malaman yung objective reality. Hindi mo kayang malaman yun. Bound ka ng mga ng mga beliefs mo, mga biases mo. Once na dumaan yan sa perception mo, Kusina niya. May mga sasalain yan. Kumbaga, ang na-experience lang natin yung phenomena. yung mga dingding. Hindi mo malalaman yun. Kumbaga, ang existentialism, nakagagawa siya ng meaning based sa mga phenomena. sa simento lang pala, Yun lang yung nagagawa niya. Nakagagawa siya ng meaning through language. nasusubukan kami ito pa na Language is human construct, subjective, relative. Di ba? Kung ano na i-experience ng isang grupo, Bintana ini. yun, nakagagawa sila ng meaning doon, nag-create sila ng meaning, which is existentialism. Di ba? Point of view. Di ba? Yung tiban doon na nagawa. Ito yung mga cognitive faculties natin, yung perception. Nakagagawa tayo ng meaning sa perception, Sinabi ko kay Manin. which is na-experience natin yung phenomena. Manin, oto. Yung memory natin, once na ma-experience natin yung phenomena, nakagagawa tayo ng meaning. Once na dumaan sa utak natin, sa isip natin. Yung mga language, yung reasoning natin, once na ma-experience natin yung phenomena, magdodraw tayo ng logical conclusion dyan, napupunta rin. tapos gagawa tayo ng meaning sa mga phenomena na naranasan natin. Di ba? Kumbaga, Pag ganyan mo dito, ang bayan yung yung existentialism sa realism, pareho. Subjective, relative, mind-dependent. Minsan, binabantay. Unless kayang patunayan ng kadebate ko na independent yung meaning sa tao. Ang pala, pinapalusot ang mga Di ba? Yun. Kumbaga, ang mga sa mga phenomena Oo, si hangin. na nararanasan nila, dun sila nag-create ng subjective meaning nila. mag-islam. Perception, attention, memory, yung mga learning nila sa mga phenomena na nararanasan nila. Even yung language, Ay, relative yan, subjective. Kuya, Hindi yan objective. Wala kang access sa nomina. Unknowable yung objective reality na yun, objective meaning ng mga tao. kaya mag-atid sabi ko, yung puligay na. Yun lang, SP. So, yun lang yung atag ko. I-end ko na yung Ako na lang po na gano'n dyan. I think may wave ko tira na ka yung time pang ko. time. Wave mo na, senses. Ako na lang Confirm ko lang. Rinig ba ako? When wave mo na yung time mo, senses. Hello. Dali. Dinig ka. Ako ba dinig? Wave ko na yan. Okay na ako dun. Okay. So, Okay na ako. ayun. So, thank you, senses, for giving your opening Wave ko na yan. statement. Okay, salamat. At siya pala, shoutout sa mga audience kung nagugustuhan niyo yung debate tsaka yung latag ni Senses, pwede niyo siyang supportahan by giving gifts sa kanya tsaka pa-share na rin ang top ng live. Ngayon punta naman tayo sa opening statement ng negative side. Sir 80, ready ka na? Yes po, moderator, ready na po. Okay.
Mag-start yung time pag nag-start ka magsalita, Sir AP. Go ahead. Okay, so first I would like to thank the roundtable for having this debate by which I will prove that existentialism is not anti-realism like Google philosophers think, but rather existentialism is a realism by which my opponent senses cannot accept. Okay? Because these internet philosophers, they only possess such limited surface level definition because of their lack of understanding in the subject matter and fail to dig deeper into philosophy. Okay, now we will proceed with the definition of terms. Realism with regards to existence, yan po yung topic, ano? Realism in existence is simply defined as a thing existing whether humans perceive it or not. To further clarify this and prohibit my opponent from doing a strawman argument, I will give an example. Okay? That whether humans evolve or not, to have the capacity to perceive different things and differentiate them, our universe will continue to expand. We'll have stars and planets. Okay? So another example, pababawi natin para may relate natin sa layman's term, ano? So another example. So imagine your mother coming from the store and picking up some things. An apple, for example. Then your mother put the apple in the fridge. By that example, realists such as me, posits that the apple exists in the fridge with regards to your mother, but you, being in school or work, for example, having no idea of the apple being in the fridge and not being able to perceive it doesn't mean there's no apple which is put by your mother in the fridge. Tandaan natin yung key point dito, yung existence. Realistic ba siya or anti-realism? Okay? So, hindi porke hindi mo na-perceive yung isang bagay, ibig sabihin hindi na siya nag-exist. No? Na tulad ng sinasabi ng mga anti-realist. Now, since we get that out of the way, let's proceed with existentialism. According to Stanford Encyclopedia of Philosophy, and I quote, existentialism is a term that belongs to intellectual history. Its definition does to some extent one of historical convenience. The term was explicitly adopted as a self-description by Jean Paul Sartre. Okay? So si Jean Paul Sartre ang isa sa mga main proponent ng existentialism. And through the wide dissemination of the post-war literary of Sartre and his associates, notably Simone de Beauvoir, Maurice Merleau-Ponty, Albert Camus, Martin Heidegger, and more. Okay? So let's remember those names because you will hear them a lot in this debate. Okay? I would like to note that there are very few anti-realist philosophers such as, but not exclusive to Friedrich Nietzsche, which I predict my opponent will exclusively reference. To further solidify my position in this debate, I would give you a valid logical syllogism. So premise 1, if we can perceive reality as real and or true, then existential realism is true. Premise 2, we can perceive reality as real and or true. So the inevitable conclusion is therefore existential realism is true. Alright? So now, here are the things that I will prove further tonight. Number 1, that reality is real and true. Number 2, existentialism is realism and not leaning into anti-realism. And that most philosophers treat reality as true and therefore favors realism. So hindi tayo aalis dun sa topic, existentialism is realism. Now, here is my only challenge to my opponent, that he must prove that reality doesn't exist for him as an anti-realist, that this debate is just a fragment of imagination, therefore untrue, which will inevitably make him forfeit the debate and admit defeat.
To end my opening statement, I would like to give some statements from philosophers that will surely make you see that anti-realists such as senses have no edge in this debate as an anti-realist. Jean-Paul Sartre, in his book Existentialism is Humanism, he said, existence precedes essence, which he further clarified that human exists in the real world and therefore needs to be aware of your existence as a reality. Okay? Next, Albert Camus. He said in his book, The Myth of Sisyphus, the absurd is born of this confrontation between human need and the unreasonable silence of the world. So please note that the term he used to reflect realism, such as world, need, human, and absurd. Furthermore, Martin Heidegger, in his book Being and Time, states that being in the world is the basic state of human existence. Again, the use of the word realistic, such as human existence, and world favors realism. Now, after this opening statement, it will be easier for you to discern who realistically win this debate. And with that, I would end my opening statement. Alright, thank you, Sir Atheist Teacher, sa iyong napakagandang opening statement. By the way, sa ating mga audience, kung nagustuhan nyo at natututo kayo sa kanilang mga arguments, pwede nyo silang supportahan. May giving gifts po kay Sir AT at kay Senses. So, let's move on sa next round, sa rebuttal round. SP, pa-ready na lang ng time sa rebuttal round. Ang unang magre-rebut ay si Senses sa kanyang affirmative side. So, Senses. Ang daming Are you policy na kinumit ni Sir AT. Okay, ready na ako. Okay, sige. Go ahead. Ato, unahin ko yung apple na nilagay nung nanay niya. Ano ba yung ginagamit mo doon? Perception yung ginagamit mo doon. Subjective perception. Unless hindi ka gagamit ng perception mo, hindi mo malalaman na apple yon. Yan yung unang punto. Pangalawa, sabi niya, very few anti-realist philosopher appeal to popularity. Hindi ibig sabihin nun na kokonti yung philosopher na may stance niyan. Mali na yan or kumbaga yung stand na yan hindi na tama. Di ba? Strawman fallacy. Bakit strawman? Hindi ko dinay-deny yung objective reality. Hindi dinay-deny ni Kant yan. Sabi ko nga may distinction ako dyan, yung nomina sa phenomena. Wala tayong access sa nomina. Na-experience natin yung phenomena based sa mga perception natin, yung mga cognitive faculties natin, di ba? Si Martin Heidegger, eto. Si Martin Heidegger, yung phenomenology niya, based on subjectivity yan. Naka-align yan sa existentialism. Di ba? Unless kayang patunayan ng katunggaliko na yung realidad, mind independent. Yun yung meaning ng realism, mind independent. Di ba? Paano niya papatunayan na yung realidad, mind independent? Yung position ng anti-realism, mind dependent. Kaya nga yung mga meaning natin ng buhay, nakagagawa tayo ng meaning based on phenomena. Example, yung science. Diba? Yung mga phenomena na na-observe ng science, nakakadraw sila ng mga scientific theories, scientific law. Diba? Kapakipakinabang yun sa tao. Pero, wala kang access doon sa numina. Hindi mo kayang ma-access yun. Unknowable yun. Bakit? Bound ka. Unang-una, limitado ka bilang tao. Unang-una, gumagamit ka ng mga senses mo, ng perception mo, ng mga cognitive faculties mo. Once na dumaan yan sa mga senses mo, masasala yan. May mga biases yan. Hindi mo pwedeng sabihin yung objective reality, hindi mo pwedeng ikwento yun. Wala kang access dun. Tandaan nyo, no? Yung kanina. Sabi ni Sir AT, very few anti-realism yung philosopher. Hindi ibig sabihin no, nakokonti yung philosopher na anti-realist.
mali na yung anti-realism stance. Okay, bakit? Pwede naman both. Si Immanuel Kant, pareho siyang realist saka anti-realist. Yun yung view niya. Kaya ako nga ginamit siya. Di ba? Kinuha ko yung anti-realist stance niya. Strawman, kanina, hindi ko dinideny yung objective reality. Di ko dinideny yun. Ina-acknowledge ko yun. Kaya nga may dalawang concept akong binigay. Di ba? May dalawang concept akong binigay. Yung nomina sa phenomena, we can draw our meaning of life. Yung mga milagro, Ako hindi sa... kung ano na-observe natin ng mga bagay, yung mga events, yung mga experiences natin, gumagawa tayo ng meaning doon. Yan yung view ng existentialism. Existentialist ka. Ikaw, based on your subjectivity, ikaw yung gumagawa ng meaning mo ng buhay. Kung ano na-observe mo na milagro, mga pangyayari sa buhay mo. Kung relativity, kung ano na-observe, kung sinong kasama mo sa sa kultura or sa culture na ginagalawan mo sa society, yung kultura nyo. Kayo yung gumagawa ng meaning based sa mga nararanasan nyo. Kung ano yung phenomena na na-observe nyo. Diba? Kaya, napakalinaw. Yung anti-realist stand is existentialism yan. Subjective yan. Unang-una, yung meaning ng tao, subjective. Subjective yan, hindi mo i-deny yan. Di ba? Unless mag-present sa akin si Sir 80 ng objective meaning ng buhay. Talo na ako. Di ba? Yun yung gagawin niya. Subjective yan. Anti-realism is subjective. Existentialism is subjective. Subjective yung meaning. Yung meaning ng buhay ng tao, yan yung realidad ng tao. Yung realidad, subjective. Nakagagawa siya ng meaning out of phenomena. Dumadaan sa mga senses niya, sa mga cognitive faculties niya, kung anong mga nararanasan niya ng mga events, experiences. Kaya napakalinaw ng stand ko, natindigan ko to. Anti-realism, existentialism. End ko na blind yung oras. Ayun. So, salamat sa umaatikabo at napakagigil na gigil, no, na rebuttal ni Senses. Mukhang talagang umiinit na ang ating debate. So, punta naman tayo sa negative side sa kanyang rebuttal statement. So, whenever you're ready, Sir 80, mag-start ka. Okay. Mali agad, Yung bitaw niya, ang sabi niya kanina, yung huli niyang sinabi, anti-realism is existentialism. Naliligaw ka yata, Senses. Mukhang may problema ka sa debate. Hindi yan ang topic. Ang topic natin, patutunayan mo yung existentialism, anti-realism. No? So ngayon, ang sinasabi mo, anti-realism is existentialism. Parang nasa maling debate ka yata. No? So unang-una lagi niyang, ito yung punto, no? Unang lagi niyang binabanggit yung meaning. Hindi meaning ang usapan natin dito. Precursor lang yung existentialism. Ang topic natin, patutunayan mo na yung existentialism, anti-realism, na hindi mo pa nagagawa hanggang ngayon. No, pinapatunayan mo lang, kasi pinapakita mo lang, existentialist ka. No, pero hindi mo napatunayan na anti-realist ka. Unang-una, mali ka na sa title. Baliktad agad yung pagkakasabi mo. Ano ibig sabihin yan? No? So, ulitin ko kanina, yung binigay kong apple, no? Hindi yun yung argument ko. Example lang yun. No? Ang argument ko, nag-e-exist ang reality. Kaya nga realism, totoo ang reality. No, yung reality na nagde-debate tayo ngayon, totoo yan. Alangan naman sabihin mo, hindi, ako lang nagde-debate, si Sir 80 hindi nagde-debate yan. Walang ganun. Lolokohin mo yung mga tao. Yan ang problema sa anti-realism. Yun mismong thesis nila, nasasabihin nila, hindi realism o hindi totoo yung reality. No? Nagpa-function sila na tulad ng merong reality. So that's very contradictory, no? So pangalawa, wala akong sinabing mali ang anti-realism. Even me acknowledges na sa philosophy, maraming po pwedeng sagot. No? Ang problema, ang tinitindigan mo, existentialism is anti-realism. Isa lang, is nga Hindi kung marami yan, are. So ngayon, binanggit mo kanina, po pwedeng both. Ano ibig sabihin nun, mga nakikinig, mga kaibigan? Sabi niya, pwedeng both.
Eh di ibig sabihin tinatanggap niya na natama ang existentialism is realism. Eh tapos na. Tinanggap niya na eh, pwedeng vote eh. Di ba? Kaya nga pinapakita ko, no, as a debater, na mali yung argument ng anti-realist. Tulad ng binabanggit niya. No? Kaya kung merong nag-strawman, hindi ako yon, siya. Kasi imbis na, no, i-point niya yung mali sa argument, ang dinadali niya yung example. Hindi naman yun yung argument eh. Examples are not arguments. That's just supporting the argument. Okay? So ulitin ko, no, lagi niyang binabagit yung meaning. Hindi naman yun yung usapan. Reality ang pinag-uusapan. Katulad sa pre-debate namin, nilinaw ko pa sa kanya. No, ang usapan natin reality. Pero banggit siya ng banggit ng meaning. Di ba? Yan ang problema. No, pupunta ka sa debate, ewan ko, kayo na lang ang umusga. Okay. So, ang title, ulitin ko, no? Ang title, Existentialism is Anti-Realism. Na hindi niya pa naipapakita. Lagi siyang tumatakbo dun sa meaning. Hindi naman yun yung usapan. Kasi, again, precursor lang ang existentialism. So, wag kayong magpalito. No? Ang dapat niyang patunayan as an anti-realist, no? Being the topic, existentialism is anti-realism, na itong mga precursor, itong mga proponents ng existentialism, such as Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, hindi naniniwalang nasa reality sila. Di ba? Na sila ay anti-realist. Na hindi sila nagpo-propose na mabuhay sa reality na to. Alright? So, wag kayong papadala sa panliligaw Yun yung punto ng debate. Ulitin ko, existentialism is anti-realism. Hindi anti-realism is existentialism. Magkaibang topic yun. No? Para sa mga nakakaalam ng philosophy. So, doon ko na tinatapos yung aking rebuttal. Maraming salamat, mga blind. Ayun, salamat. So, minute na ating debate. Parehong magaling yung both side, no? Hinga-hinga muna tayong konti kasi ito na. Magko-cross examine na tayo round. So, tama ba ang unang magtatanong, yung affirmative, no? Tapos may isa pang cross, yung negative naman ang magtatanong. Confirm ko lang. Yes po, yes po. Okay. So, Senses, ready ka na? Ikaw ang unang magko-cross sa negative? Sige, ready na ako. Okay. Okay. So, go ahead. Start with your first question. Okay. Sabi ni Sir A.T., si John Paul Sartre daw yung proponent ng existentialism. Tama ba ako doon? Tama ba yun? Hindi ako ang nagsabi. Ang nagsabi niya hindi yung ka? Stanford Encyclopedia. Yung Stanford Encyclopedia na kinote ko. Hindi mo stand yun. Hindi mo kiniklaim. Yung Stanford yung may stand nun. Wala kang stand nun. Dahil dictionary yun eh. Hindi mo kiniklaim yun. Na? Ayun, Hindi ko yung kiniklaim na? Sabi mo kanina, si Sartre, siya yung proponent ng existentialism. Ngayon, dininay mo naman, sabi ng dictionary. Kaninong sabi yon? Sa dictionary o sa'yo? Sinabi ng dictionary, pero ipapaliwanag ko, no? Ang sinabi ko, siya yung main proponent. Hindi ko sinabing siya yung nag-invento, siya gumawa. Siya yung main proponent. Okay. Agree ka ba na si Kierkegaard yung father ng existentialism? Siya yung pinaka-proponent niyan. Agree ako. Isa sa mga proponent yan, si Kierkegaard. Okay. Di wala na. Sinabi din yun. Hindi na yung sinasabi mong main proponent si Sartre. Meron. At Diba? kung wala Bagsak na, na agad. meron. Kasi, no, isa sa mga influential at main proponent nga, hindi ko naman sinabing father. Ang tanong mo, father. Ang sabi ko, proponent. Magkaiba Okay. yun, senses. Magkaiba Next yung question. proponent sa father. Next question na, Sir E.T. Okay. Yung reality ba na ina-argue mo, nagbe-base ka ba sa mga senses mo?
Oo, Okay. kasi ang reality, wait lang, may time ako magpaliwanag, ano? No, ang reality, isa sa way of perceiving yan, no? Isa sa way of perceiving yan is using your senses at walang mali doon. No? Ang kailangan mong i-prove, hindi totoo yun. No? Okay, next question. Yung mga senses ba natin is subjective or objective? It can be both, it can be subjective, it can be Okay. objective. Tulad ng scientific inquiry, no? They are using their senses in an objective manner, in an objective way, at hindi lang subjective. Okay, pumunta si Sir 80 ng scientific realism. Ito yung next question ko. Agree ka ba na yung mga scientists, yung science, nakabase lang sa mga phenomena na na-observe natin? Hindi ako agree dyan. Kasi hindi lang naman lahat sa science na observe. No? Yung iba, pinapakinggan tulad ng resonance frequency, pinapakinggan yan. No? Hindi lang siya basta na-observe. So mali agad yun. Next question. Sabi mo pinapakinggan. Sense of hearing. Di ba? Agree ka ba na isa yan sa mga senses ng tao? Ano naman? Okay. Yung mga senses pa ng tao is objective or subjective? Again, inulit ko yung sagot ko kanina kasi tinanong mo na yan. No? Both, kasi subjective and objective. No, in order for us to arrive at a good conclusion, we have to use it objectively, not just subjectively. Okay. Ibig sabihin nga, sabi mo Sir 80 kanina, both. Ibig sabihin no, nag-agree ka din sa akin na subjective yung mga senses ng tao. Hindi ako Ina-agreehan mo nag-agree ako. kasi ang tanong mo, no, at ang dapat hindi mong ka patunayan kung anti-realism siya, no? Wala ka Ay, pang napapatunayan. Ang pinapakita ko, Nagtatanong ako eh. Wait lang. Pause time. Senses, warningan lang kita. Hintayin mo matapos yung sagot nung Sige, sorry. Huwag kang Tapusin sumabay. natin. By the way, may 20 seconds ba kayo no, to answer? Meron. Okay, Binibilang ko naman siya sa akin. Sige. So, proceed sa next question mo, senses, tapos pa-start ulit ng time. Okay, ulitin ko yung tanong, di ba? Sabi niya, both na objective and subjective yung senses natin. Di ba? Yung stand ko bilang anti-realist, saka existentialist, subjective yung meaning ng buhay, subjective yung realidad. Ngayon, inaagrihan mo ba yung stand ko dahil both ka eh? Hindi. Kasi kanina ang usapan, senses. Okay. No? Yung hearing, sight, taste, touch. Yun yung tanong mo. Kaya wag mong dalhin doon Next question. Agree sa title mo. Wait lang, may 9 seconds pa eh. Pambira. Sige. Sige, go ahead, Question. senses. Kung hindi mo inaagrihan... Okay, next question. Kung hindi mo inaagrihan yung stance ko, bakit both yung stance mo? Both ka objective and subjective. Di ba contradiction Alam mo kung siya? bakit? Tanong na ba yan? Hindi. Hindi contradiction yan. Agree ka doon na contradiction Kasi yung stance sa mo na yan? realism, Yun, agree ka. No? Pause time. Wait lang. Pause time. I think senses may konting delay ka. Kaya ka siguro sumasabay. Pero ang nangyayari senses, nagsasabay kayo. Kaya kapag narinig mo si 80 na nagsalita, huwag ka muna mag-butt in para matapos niya yung 20 seconds niya. So, ulitin natin yung question mo, senses, tapos tapos mo yung sagot ni Sir 80. So, go ahead, senses. Question, pakiulit yung tanong. I think may delay siya. Pinig ba ako? Audible ako. Okay. Dinig ka, kaya lang tingin ko delay ka, kaya baka nasasabayan mo si 80. Sige, ulitin mo yung tanong mo. Okay, question Sir 80. Yung latag ko kanina, yung existentialism sa realism, based on subjectivity ba yung latag ko o hindi?
Bakit mo ako tatanungin sa latag mo? Hindi, kasi Yes, hindi sir. hindi ko naman latag yan, latag mo yan. So bakit ko kailangan sagutin yung latag mo? No? So kung Okay, sige, next question. no, hindi lang yan nakabase sa kung objective o subjective. Ang point dito, totoo ba yung senses mo? No, totoo ba yan? Yan ang point. Okay. Next question. Okay. Rinig ba ako, Blind? Rinig ako? Dinig ka, dinig. Oh, may audible ba ako? Okay. Okay. Next question, Sir 80. May objective meaning ba ang tao? Yan yung Okay, tanong. sasagot ako. Yes, sir. Meron at wala. Ang tao pwedeng gumawa ng objective meaning niya, no? At wala dahil that can be in other case, iba sa ibang tao. Pero hindi yan ang usapan, dinadala mo na naman sa meaning, hindi meaning ang usapan natin, ha? Okay, next question. Yung existentialism ba, Sir 80, anong usapan doon? Meaning ba or hindi? Existence, kaya nga existentialism hindi meaning, existence ang usapan. Okay. Ito, pakinggan nyo guys, no? Sabi ni Sir 80, existence daw yung usapan ng existentialism. Diba? Next question na ako. Okay. Yeah, next Yung question. ano, yung... Okay, wait. Si Mama. wait. Sige. Sinukuya ko ni Mama, lakas ng boses ko. Okay. Okay. Sabi ni Sir 80, both daw objective saka subject, ito, structure ko na lang ayos. Sabi mo Sir 80, agree ka ba na yung meaning ng buhay, both subjective and objective? Kagaya ng sabi mo kanina. Yes, oo. Okay. Next question tayo. Magbigay ka nga ng objective meaning ng buhay ng tao. Objection po, moderator. Okay, sige, stop time. Ano yung objection mo, Sir 80? Objection, out of topic. Hindi po namin pinag-uusapan ng meaning. So, non-sequitur na itanong ang meaning at magbigay ako ng meaning. Kasi hindi yan ang topic. Ang topic natin, realism and anti-realism. Okay. May counter ka Okay. muna, senses. May counter ka ba? O Counter. iibahin mo yung tanong? Counter. Oh, sige. May counter objection ako kay Sir AD. Kanina, inaano niya ako, ina-argue niya ako, baliktad daw yung take ko. Ngayon ako naman nagtitake ng existentialism, which is meaning ng buhay, is anti-realism. Wala daw sa topic yun. Okay, sige. Pero tandaan natin, yung meaning niya. Okay, sige. Next question na ako. 2 minutes na lang ako. Mag-rolling na lang ako. I-rephrase mo na lang Okay. yung tanong mo kasi mukhang hindi kayo nagkasundo sa definition ng existentialism. So, Okay. i-rephrase mo yung question mo. Sige. Go ahead. Sige, rephrase ko na lang. Sige. Okay. Pag pag dinedefine mo ba yung reality, Sir 80? Okay. Dinedefine mo, kumbaga, ina-attain mo yung realidad. Gumagamit ka ba ng perception mo? Yes, kasama yan. Okay. Next question. Yung perception mo ba subjective or objective? Subjective yan ba? Subjective yan. Yung perception Yes ko ba or no? subjective o objective? Yes or Siyempre, no? perception ko, according sa tanong mo, perception ko, subjective yan. Kasi sa akin yan Alangan namang maging sa'yo yung perception ko. Imposible naman yun, di ba? Okay. So, pakiayos yung tanong. Kasi okay yung tanong Napakalinaw naman yung tanong. Okay. Ngayon, yung perception pala natin subjective. Di ba? Nag-agree ka ngayon, Sir 80, tama ba ako? Sa yung anti-realist stance ko. Yung position. Hindi pa rin. Subjective. Hindi pa rin ako nag-a-agree. Bago na. Bakit ako mag-a-agree? Kasi ang tinatanong mo, perception. Hindi naman perception ang topic. Ang topic natin, anti-realism. Realism. No? Tungkol Okay. sa reality. Sa pre-debate, inayos natin yan. Tapos ngayon, tatanong mo Okay. ako ng perception ko.
napag-usapan din natin sa pre-debate, magtanong ayon sa latag. Latag ko ba yung perception o hindi? Hindi Yes ko or no? latag yung perception na tinatanong mo. No? Ang Hindi, ang tinatanong tinatanong mo, ko kung latag. ayon sa latag. Hindi, ang tinatanong ko, Senses. kung Kailan sumasagot Wait lang, ka? senses. Again, senses, hintayin mo matapos yung, ano niya, yung time niya sumagot. Sorry. Bago ka, Sige. masyado kang gigil eh. Sige, ulit yung tanong, ulit, senses. Ang pre-debate namin ni Sir 80, magtanong ng ayon sa latag. Agree ka doon, Sir 80? Yes or Agree, ayon sa nilatag. no? Okay. Ngayon, yung perception ba na yon, nilatag ko kanina o hindi? Latag niya yun. Binanggit ko ba kanina yan? Latag niya yun. Yung perception, kahit nilatag mo, hindi yan ang usapan natin. No, sasagutin ko, nilatag mo, pero ang usapan natin, Ang tanong ko, yes or reality. no? Teka, pause time. Ano yung objection mo, senses? Ang tinatanong ko Sir 80, kung nilatag ko ba yon yung perception, yes or no? Okay, may counter ka sa 80. counter objection, moderator, papaalam ko lang na sinagot ko, hindi lang sa yes or no, pero sinabi ko, nilatag niya, pero hindi yun ang topic. Ayun ang sinasabi ko. Nagpapaliwanag pa ako. Sana pagka mag-object, hintayin mo nang matapos. So, senses, Okay. sumagot naman siya. So, mag-next question ka na lang. Okay, agree naman pala Sir 80, nilatag ko eh. Kumbaga nagtatanong naman ako ayon sa latag yun, di ba? Ganun. Okay, next question. Ilan na ba? 25, ano na lang? Okay. Sabi mo kanina Sir 80, yung existentialism, ang meaning niya existence, not meaning. Tama ba yan? Correct? O kaya siya existentialism, kasi ang pinag-uusapan dyan, yung existence, totoo ba o hindi? Hindi tungkol sa Okay, next Sana, question. meaningism yun. Wala na. Wala na. Wala na. Hindi ba i-allow yung last na tanong? Okay na? Pwedeng i-allow ni Sir 80 kung papayag siya. Kasi, Hindi, time na eh. okay, sige. Time na. Okay, Ano sumasagot kasi ako, Sense? Ano sumasagot kasi ako, natapos na yung Kaya lang Sir time. 80. okay, Hindi naman umabot. wala na yung time. So, nabitin man tayo, kaya lang wala nang oras, wala tayong magagawa. Thank you, Punta tayo Brian. Thank you, Sir 80. Thank you, Hindi thank pa you. tapos, hindi pa tapos. Mahina yung Meron pa signal tayo. ko. Sige. So, hindi pa naman tapos. Punta pa tayo sa next cross-examine round. Si Sir 80 na magtatanong sa'yo. Sir 80, pwede ka na sa questions? Yes po. Ready na po, moderator. Okay, start. Okay. Thank you. Unang tanong, Senses. Nag-e-exist ba ang existence para sa existentialist? Yes or no? Nag-i-exist siya based on subjectivity. Okay. So kung Nag-e-exist. nag-e-exist Sige, next question. na, okay. Kapag nag-e-exist ba, totoo? Yes or no? Oo, based on subjectivity. Kaya nararanasan natin yung mga phenomena. Okay. Ito tanong. Kung ang kahulugan, ano ang kasing kahulugan o synonym ng totoo? Real o unreal? Real. Real. Okay. Very good. Yun Next yung sagot question. ko. Yung synonym ng Ito, totoo next. is real. Next question. Okay. Next question. Sino nakaka-perceive ng reality? Tao o hindi tao? Senses, are you there? Hindi ko mo, Sir 80. Papas on time. Sino Audible ang ba ako, audible? nakaka-perceive? Choppy ka, senses. Siguro hanap ka ng medyo mas malakas Yan, okay na signal. po. Audible na ako. Audible na ako. Audible na ako. Nadidinig mo na ako? Sige. Okay, Next question, read the blind. Okay, next question, Okay. Sir 80. Sir 80, pakiulit yung tanong. Resume time.
Sino ang nakaka-perceive, kasi ang topic natin, realism o anti-realism, ano? Sino nakaka-perceive ng reality? Tao o hindi tao? Okay, napakadaling sagutin. Doon pa lang sa tanong ni Sir 80, sino? Ibig sabihin ng sino, tao yan. Tao. Okay. Next question. Okay. So yung reality na nape-perceive ng tao, real o unreal? Real. Yung perception real. ko. Francis yun, di ba? Next question. So kung totoo ang reality na nape-perceive ng tao, reading ko, no? Kung totoo ang reality, ayon sa'yo kanina, sasagot mo na nape-perceive ng tao, ano ang tawag doon? Realism o anti-realism? Okay. Anti-realism yun. Bakit? Yung perception ng tao is subjective. Kaya nga, nilatag ko kanina, ang na-experience lang natin yung mga phenomena. Next question. Okay. Para ba sa'yo? Dahil naglatag ako ng mga philosophers na existentialist tulad ni Sartre, ni Camus, ni Heidegger na nagtuturo tungkol sa existentialism. Ibig mo bang sabihin, nagtuturo sila? Ito yung tanong, ano? Nagtuturo ba sila sa reality na totoo o hindi totoo? Ang sabi niya, nagtuturo ba sila ng reality ng totoo, hindi totoo? Nagtuturo sila sa reality. Kaya nga, ulitin ko, subjective yung realidad. Totoo yun, yung realidad na nila Perception. na ina-argue. Yan yung stand ko mula pa kanina. Next question. Ayun. No? So sa makatuwid, para pala sa'yo, totoo naman pala o realistic naman pala. No? So yung mga existentialism naman pala, sasummarize ko lang, no? Hindi, magtatanong na lang ako para hindi ako maging unfair. Okay. Tanong. Yung title, sabi sa title, existentialism is anti-realism. Isa lang ba yun o marami pag tumutukoy sa is? Yung tinutukoy mo, isa lang ba yun o marami? Pag tinutukoy sa is. Dalawa yung sagot ko dyan. Isa lang yung is. Pero madaming level yung anti-realism. Saka yung existentialism, ang dami niyan. Objection, moderator. Ang dami niyan. Ano yung objection? Start time muna. Ang tinatanong ko po, ang tanong ko lang simple, no? Kung yung is tumutukoy sa isa o marami. Tapos sumasagot siya ng level na hindi ko naman tinanong. Actually, sinagot ko Senses, blind. teka lang. Ang categorical niya, senses, is marami ba o isa lang? So, sasagutin mo ba yon o hindi? Yung dalawang choice. Senses. Isa pero madaming Teka. position. Tumili ka lang muna doon. anti-realism. Pumili ka lang. Teka lang, wait lang, senses. Wait lang. Doon sa dalawang choice na isa lang ba yon o marami? Pili ka muna ngayon. Isa o marami? Doon muna sa dalawa. Ano yung sagot mo? Isa o Actually, marami? kanina pa ako pumili. Hindi, kaya Narinig ba state ako, mo na. blind? Kasi sa rule Narinig kasi. ako? Sa rule Kanina pa kasi ako pumili. Yung wait lang, senses. Wait lang. Isa lang yung is. Wait lang, senses. Sa rule kasi, kapag categorical question, i-state mo muna yung pinili mong choice, tsaka ka mag-explain. So, i-state mo muna ngayon, ano ba, isa o marami? Pili ka muna. Tapos, i-resume natin yung time Yung para. is na binabanggit. Okay. Yung tanong ni Sir 80 na is, isa lang yun. Okay, Pero, sige. Start yung time ulit. anti-realism. Okay, explanation. Meron pa akong ano. Question Okay. na ba, moderator? Next question. Hindi, Sir 80. Hindi. Explanation mo na, explanation. Yung anti-realism na stance, hindi lang isa yan. Ang dami Proceed. niyan. Metaphysical anti-realism. Epistemological anti-realism. Even sa existentialism, madami. Yung individuality. Yung freedom. Hindi yan isa. Kaya mali yung tanong mo sa akin. Next question. Next question. Next question. Mali yung tanong o mali yung title kung sinasabi mong is anti-realism? Alin ang mali? Yung tanong o yung title? Kasi yung tanong ko nakabase sa title. Ulitin ko ha. Yung tanong ko nakabase sa title. Alin ang mali ngayon na sinasabi mo? No?
Yung tanong o yung title? Okay, mali yung tanong mo. Dahil hindi lang nakakontain yan sa isa lang. Next question. Okay. Kung yan, sabi mo, no, kung hindi yan nakakontain sa isa lang, bakit mo tinitindigan yung is realism, yung is anti-realism? Ulitin ko, yung tanong para malinaw. Kung aminado ka pala na hindi lang isa yan, no? Hindi lang tumutukoy sa isa. Bakit mo tinitindigan na yung existentialism is anti-realism kung aminado kang hindi lang yan isa? Sir 80, bakit ko daw tinitindigan? Yan yung topic namin na pagkasunduan eh. Pero yung topic namin yan, broad yan. Kaya nga naglatag ako ng metaphysical anti-realism eh. Dahil madami yung anti-realism stance. Next question. Pakatawid ba para lang maitawid mo yung mali mong tindig? Tatakbo ka sa ibang level ng anti-realism na tinatayuan mo, yes or no? Okay. Personal attraction, objection moderator. Tatakbo daw ako. Sige, pause time. Ano yung objection mo, senses? Tumatakbo daw ako sa stance ko. Actually, kanina ako sumasagot. Hindi ako tumatakbo. Sangon yan pa rin. Sige, ano ko na lang yan. I-rephrase mo na lang yung question mo, Sir 80, nang walang side comment. Sige, Okay. resume. Sige, okay. Noted, moderator. Resume time. Okay, thank you. So dahil hindi mo matindigan yung existentialism is anti-realism, dahil sabi mo madami pala eh. Madami pala ibig sabihin yan eh. No? So sino ngayon ang tumindig sa mali? Ikaw na tumitindig ngayon sa isa o sa topic na sinasabi mo na marami pala? Actually, strawman fallacy, yung kinumit ni Sir 80. Napakalinaw. Sasagot po, objection, moderator. Sasagot po. Sige, pause time. Okay. Hindi po magbibitaw ng fallacy. Senses Sir 80. Sige, yung pakiulit. tanong niya categorical. Sige, pakiulit yung tanong, Sir 80. Alin ang tama? Sir 80, Sinasabi mong categorical. alin ang tama? Yung sinasabi mong marami, yung existentialism, o yung tinitindigan mo na is anti-realism? Alin ang tama? Okay. Tama yun. Madaming stance ng anti-realism. Ngayon, tama yung tinitindigan ko. Moderator, objection Wait ko. lang, di ba ako? Teka, pause. Tapos Sir 80, may Pause mo na, pause time. time ako. Opo, nag-o-object po Maliwanag. ako. Teka, may objection, senses. Teka lang. Ano yung objection? Nag-o-object po ako kasi hindi po niya sinagot. No? Hindi po niya sinagot kung alin yung tama. Ang tanong ko po, alin yung tama? Ang sagot niya, tama yun. Alin nga po doon ang tanong ko? Hindi po tinatanong ko. Teka lang, senses. Teka lang. Sir 80, pwede bang ibigay mo sa akin ngayon yung dalawang choice para may may relay ko sa Ito akin? ngayon, moderator. Ito yung tinatanong sa kanya. Alin ang tama? Yung sinasabi niya na marami naman palang existentialism tulad nung sinabi niya kanina, no? O yung tinitindigan niya na isa na sinabi niya na existentialism is anti-realism. Yun po yung choices. So senses, ang choice mo, teka lang senses, ito yung choice mo. Ang tama, yung marami o yung tinitindigan mo ngayon na isa. So pumili ka muna ngayon doon ng isa, Okay. tapos saka sa explanation mo. Okay, yung tanong ni Sir 80, false dichotomy yan. Bakit? Hindi lang isang stance yung existentialism. Teka lang, sige. Kung sa role kasi, kung hindi Hindi, fallacious sasagutin, argument yun, blind. kung hindi, tingin ko sa 80, hindi niya sasagutin yung tanong. So, proceed tayo sa susunod na tanong. Moderator, gusto pong marinig siya na magsabi ng pass para next question ako. Pwede namang mag-pass. Sa rule kasi, senses, kapag none of the above ang sagot, pass lang tapos next question. Hindi ako nagpapas blind. Kino-call out ko yung fallacious na tanong niya. False dichotomy yun. Napakalinaw nun. Pwede bang mag-comment? Kasi nag-comment siya moderator. Pwede po ba? Kung papaunlakan nyo lang po.
Sige, sige. Tanong ka, Sir 80. Okay. Teka. Ito, yan. Last na to, last round ng objection na, tapos magro-roll ako. Okay po, thank you po. Moderator, hindi po siya false dichotomy. Kasi po, ang pinagpipilian niya galing din sa kanya. Wait lang po. Teka, nasa objection pa tayo, senses. Last round ng objection, tapos magro-roll ako. Objection, so hindi siya tanong. Sige, sige, po. 80. Hindi po siya false dichotomy kasi po yung dalawa na yan galing po sa kanya. So kung meron pong may false dichotomy, siya po yun. Kasi po sa kanya po galing yung tinitindigan niya na existentialism is anti-realism. At sa kanya rin po galing kanina, narinig nyo, sinabi niya, marami pala yan, hindi lang isa. Opo. So kanya po galing yan, hindi po sa akin. Thank you po. Sige, last na counter objection mo, senses. Tapos magro-roll out ako dito sa... Okay. Hindi ko sasagutin yung fallacious argument ni Sir 80. Kaya nga madami yung... Ang tinatanong niya kasi yung existentialism stance, ang dami niyan. Hindi lang yan nakakontain sa dalawa. Sige, so ang ruling ko... Next question. Ang ruling ko ganito malinaw naman sinabi ni Senses, hindi niya sasagutin. Ngayon, Senses, sa conclusion mo, sa next round, pwede mo doon ipaliwanag kung bakit mo hindi sinagot yung tanong na to. Bali, proceed na tayo sa next question, Sir Bakit ko 80. next Lilinawin ko lang po, moderator, nag-pass po ba siya? Malinaw naman, Sir 80. Sinabi niya Okay, na hindi niya sasagutin yung tanong. Tapos mamaya papaliwanag niya sa conclusion. Objection Thank you blind. po. Wala akong sinabing hindi ko sasagutin. Sinagot ko. Kinulang ko nga yung fallacy na nakocommit ni Sir 80. Ganito kasi hindi ko didesisyonan kung fallacious siya sa false dichotomy. Pero mamaya sa conclusion nyo, pwede mo yon ipaliwanag, Senses, sa conclusion. So, gano'n na lang. Para makamove on tayo sa next question. Ito blind. Yung conclusion mo, nag-pass ako. Hindi ako nag-pass. Sumagot nga ako ng tanong eh. Tama ka. Hindi, ang sinasabi ko, hindi ako mag-rule kung fallacious talaga yung tinanong sa'yo. Ang sinasabi ko, mag-move on tayo sa next question ni Sir 80. Tapos pagdating sa conclusion round, Senses, doon mo mapapaliwanag yung kung bakit mo siya hindi sinagot. Malino ba? Okay, sige. Sige, malino. So, sige, Sir 80, next question. Okay. Existentialism is anti-realism ang topic. Okay, ang tanong, ang existence ba totoo o hindi totoo? Oo. Ang existence. Next question. Okay, next question. No, dahil sinabi mo na totoo yung existence, no? Sa makatuwid ba, inaamin mo na yung tinitindigan mong existentialism is anti-realism? Mali. Hindi ko inaamin na mali yan. Actually, tama yan eh. Hindi ko inaamin yan. Okay, hindi inaamin. Okay, hindi inaamin. Okay. Last question. Ano ang topic natin? Patutunayan mong anti-realism ang existentialism o patutunayan mong existentialism ang anti-realism? Okay. Patutunayan ko na existentialism is anti-realism. Next question. Okay. I have no further questions, Your Honor. Sinabi niya naman po yung sagot niya. Okay, thank you. So that's it, no? Wini-wave na ni Sir 80 yung kanyang remaining time sa cross. So punta na tayo sa final round, sa conclusion round. Pa-ready na lang ng time. I think ang mauuna naman sa conclusion is yung negative, since kanina ang nauna yung affirmative. So, Sir 80, are you ready para sa yung conclusion? Okay, ready po. Maraming po salamat. Okay, start. Okay. Ayun. Thank you po. Unang-una na yung pasalamat ko, no? Ako pasensya na kayo, natatawa ko. Kasi, maraming inamin yung ating kalaban ngayong gabi, no? So, inamin niya na totoo pala yung existence at inamin niya na realism yun, no? So, sa makatuwid, pinakita niya sa inyo, siya mismo umamin, na yung tinitindigan niya as affirmative bilang anti-realism ay mali. No? Pangalawa,
Pangalawang punto, yung sinagot niya sa huling cross, sa huling tanong ko. Sabi niya, no? Kayo na po ang humusga, mga kaibigan, mga kapatid. Ang sabi niya, patutunayan niya daw na existentialism ang anti-realism. Nawawala po yata siya sa topic. Kasi ang topic po natin, kailangan niyang patunayan na anti-realism, no, yung existentialism. Kaya po sabi ko kanina, naliligaw siya eh. Parang hindi niya alam kung nasan siyang debate eh. Yan ang mahirap pag anti-realist ka, no? Minsan nag-i-imagine ka na lang ng reality mo, hindi pa totoo, no? Isipin mo, pumasok ka ng debate, ang topic, existentialism is anti-realism, tapos pinatunayan mo, anti-realism is existentialism, baliktad, no? Sa mga nagsusuri po dyan, nakikinig at nakakaunawa, no? Malinaw naman yung mga pag-amin na ginawa niya ngayong gabi, no? Tapos paparatangan niya pa akong fallacious, tulad doon sa sinabi niya kanina na marami, no? At kung alin ang tama. Samantalang sa kanya po nanggaling yon na yung anti-realism daw marami yan, no? May metaphysical, in-enumerate niya pa nga eh. Pero tinitindigan niya isa lang, sabi niya kanina, inamin niya, no? Isa lang, no? Hindi yan marami. Tapos sesegue siya na, hindi, papalusot siya na maraming meaning ang anti-realism. So kung sa topic pa lang, sablay na, pagdating doon sa paglalatag, sablay pa rin, no? So in conclusion, all throughout this debate, hindi niya naman naipakita na hindi totoo or anti-realism ang existence. Pinatunayan niya nga yung side ko eh. Inamin niya na totoo yung existence. So sino pinatunayan niya? Yung sa akin ba o yung kanya? Di ba? So thank you sa mga viewers, no? Nakita natin, existentialism is not anti-realism, but realism in the sense that existentialists like Jean-Paul Sartre, Martin Heidegger, and Albert Camus teaches us to face reality in certain ways that would be beneficial. As Sartre says, every freedom must encompass responsibility in a way that we must face life realistically. No? And Martin Heidegger, which promotes Dasein, which shows that death is the inevitability of human existence by which we should live in the fullest and face reality as it is. Lastly, Albert Camus says, reality however real. Tandaan nyo existentialist to. Albert Camus, sabi niya, reality however real is absurd and we must laugh in the face of it. No? So, ngayon, I think, ang tunggalian na to, hindi na sa amin ni Senses. Kung hindi si Senses, no, pinapakita niya, unang-una, wala siyang alam sa topic, kasi mali yung sagot niya. Pangalawa, hindi niya alam ibig sabihin ng anti-realism. No? So to end my closing statement, I would like to reiterate that anti-realism is not beneficial for an atheist. Ito pa problema niya, no? Because it removes him or his, no, ng grounding ng reality. Therefore, prohibit him to disagree. Sabi niya, subjective naman pala reality. No? So paano ka ngayon as an atheist tututol, no, sa subjective reality ng God sa mga theist? That's contradicting in your position. Hindi mo matutulan na para sa mga theist nag-e-exist ang God. No? Sabi mo, subjective pala existence. Di tama sila in subjective way. Ayun ang problema sa anti-realism. No? Anti-realism is also incoherent. Kanina nakita natin, not beneficial. Pangalawa, incoherent in philosophy by saying reality is not real but teaches us, no, such as philosophers that teaches us to live and encourages us to make life meaningful. No? Pangatlo, anti-realist also fails in correspondence because even though anti-realist promotes the unrealistic tendencies of this world, they do live. Alam mo, ito si Senses. Hindi naman pala totoo ang reality eh. No? So why do he care? No? Why does he live as if this is real in order to make meaning? Yun ang problema kapag anti-realist ka. So unang-una, yung anti-realism hindi beneficial. Pangalawa, yung anti-realism incoherent. At pangatlo, hindi siya pumapasa sa correspondence. So I hope everyone enjoyed this debate and see you next time. Maraming salamat. Alright, so thank you Sir 80 sa yung closing statement. So move on naman tayo sa affirmative side sa kanyang conclusion. So ito na yung chance mo, Senses, na ipaliwanag yung mga nangyari
sa previous niyong discussion. So, Senses, ready ka na? Senses? Sir A-Team, thank you sa Rinig ba ako? Yung conclusion mo na, conclusion. Closing Rinig ako. statement, Senses. Rinig ka. Audible. Sige, go ahead. Sir AT, thank you. Thankful ako na may professional akong kadibato. Isang teacher. Narinig ako? Doon pa lang panalo na ako eh. Ngayon, sabi sa conclusion ni Sir E, kumbaga, yung pag-a-appeal sa audience, walang bearing yun sa argumentation. Walang bearing yun. Yung mga personal attacks sa kadebate mo, walang bearing yun sa argumentation. Sabi nga ni Noam Chomsky, ad hominems are sign of intellectual weakness. Kumbaga, pinapatunayan mo lang na mahina ka makipag-argue kung aatakihin mo ng personal yung kadebate mo. Ngayon, wala akong latag. Kumbaga, yung subjective reality ng satihist, napakalayo nun sa conclusion. Di ba? Napakalayo nun. Ngayon, eto, punta ako ng stand ko. Napatunayan ko. Yung meaning, kagaya ng sabi kanina ni Sir A.T., mali yung description niya. Bakit? Yung existentialism, ang sabi niya, existence which is ontology. Ontology yun, ibang scope yun. Ang meaning, pag sinasabi mong existentialism, meaning, kaya nga existence presents essence eh. According kay Sartre. Meaning ang usapan doon. Pinag-uusapan natin yung meaning kanina pa. Kaya nga nilalatag ko yung meaning kanina pa eh. Di ba? Napatunayan ko yung realidad based on subjectivity, based on perception. Hindi mo maiwasan dyan. Once na mag-argue ka ng reality, a-appeal ka sa mga senses mo. Magiging anti-realist ka. Senses na wala ka. Mapas ng time. Magbabase ka sa, di ba? Sinabi niya kanina, wala akong stand. Bumaga, yan yung hindi yun yung topic. Ang papatunayan natin, anti-realism is existentialism. Ngayon, napatunayan ko, yung existentialism, subjective. Subjective ang anti-realism. Ngayon, napatunayan ko, yung existentialism, mind-dependent. Bakit? Nakabase tayo sa perception. Bakit tayo nakabase sa perception? Yung mga phenomena na observe natin, doon tayo nagdodraw ng meaning ng buhay natin. Kagaya ng anti-realist stand, yung realidad nila, nakabase sa mga phenomena. Di ba? Ngayon, kanina, hindi ko dinideny yung objective reality. Kaya nga nilatag ko si Kant. Napakalinaw nun. May distinction si Kant. Di ba? Napakalinaw nun. Yung nomina sa phenomena. Agree ako. Hindi ko dinideny. May dalawang stance yung anti-realist. Yung reality, nag-i-exist lang sa mind. Yung pangalawang stance yung ina-argue ko nun. May objective reality pero wala tayong access. Hindi natin malalaman yung access sa objective reality. Ang mai-experience lang natin yung phenomena. Kaya, habang na-experience natin yung phenomena, yung mga experiences natin, yung mga events, yung mga objects natin na napiperceive, nakagagawa tayo doon ng mga meaning sa buhay natin. Yung mga, di ba? Kunwari, nakaranas tayo ng milagro, o yung bagay na na-observe natin, nakagagawa tayo ng meaning which is subjective. Di ba? Relative. Kung yung kultura, yung society yung tatanungin mo. Yung isang grupo, naka-observe ng pangyayari. Di ba? Naka-observe ng phenomena. Ngayon, magdodraw sila ng conclusion. Okay, ito yung meaning ng buhay natin based on relativity. Di ba? Kaya, napakalinaw. Anti-realism is mind-dependent. Existentialism is mind-dependent. Anti-realism is based on subjectivity. Existentialism is based on subjectivity. Anti-realism is based on relativity. Relative siya. Existentialism is based on relativity.
Yan. Yun yung conclusion ko, yun yung closing remarks ko. Thank you sa mga nakinig. I hope natuto kayo sa debate na to about reality. Thank you, Sir AT. Masaya ako nakadebate ka. Blind, Mochi, Indo, Sensei Ilo. Sa mga nanood, salamat sa mga nanood. I hope natuto kayo sa debate na to. Yun lang, Blind. Alright, so salamat Sensei sa iyong closing statement. I think tama naman, maraming natutunan yung ating mga audience. So doon nagtatapos yung ating debate, no, sa kanilang mga conclusion. Kayo nang bahala as audience kung sinong tingin nyo, no, na nanalo sa debate, kung kaninong view ang mas convincing sa inyo, no. So ayun, thank you. So ibabalik ko na siguro sa host. So ano na po bang next? Ayan, salamat Blind. Indo, Welcome. Indo, pwede ba mag-object kay Ilo kasi ang dami niyang coins? Kaya nga yun nga ang sasabihin ko. Yung debater, wala. Tignan lang tayo, Sir Hindi man AT. lang kami binigyan. Nag-prepare kami ni Senses, pambihira kayo. Nakakainis. Oh. Ibigay mo sa kanila yan, Ilo. Sa mga audience namin right now, meron kayong 15 minutes para magtanong sa mga panelists sa mga debaters natin. Iaakyat ko kayo tapos ibababa ko rin kayo after ng question ha, kasi one question each lang naman, bawal din mag-follow up. Pagkaakyat nyo, tanong, tapos baba na kayo para mag-giveaway dun sa mga susunod na magtatanong. Ayan. Ayan, ready na, no? Host, bababa na rin siguro ko. So, thank you sa opportunity mag-moderate dito sa inyo. Magdi-dinner na ako. Thank you, Sir Blind. Thank you. Blind sa pag-moderate Salamat bro. Welcome. Thank you, Blind. Anytime. Thank you, Sir AT. Yung coins mo, bababa kita ha. Bababa kita Blind Ayan. Request na po kayo sa mga magtatanong. Ako muna magtatanong para hindi naman sayang yung 1K. Ayoko. Penging coins muna. Sige. Ito may tanong ako sa iyo, Sir Atheist Teacher, no? Ay, ilalatag ko muna yung question ko. Pero isa lang naman question to. So ganito. I just wanna congratulate Senses and Sir Atheist Teacher kasi naging very educational yung debate nila. Merong updated article sa Britannica si Professor Nicola Abagono, professor ng philosophy sa Italy, about existentialism. At ang sabi sa article ng Britannica, existence is always individual and particular and present itself as humanism. So ang existentialism daw, pinipresent daw nito yung sarili nito as a form of humanism. Existentialism opposes any form of objectivism or scientism since those approach extend reality to external fact. Now, ang question ko, Sir AT, no? Paano magiging realism and objective ang existentialism kung according mismo sa existentialism, it opposes any form of objectivism? Okay. So, ang topic kasi natin, Ilo, no, is about realism and anti-realism. Kung ano man yung existentialism, no, precursor lang yan doon sa topic. Pero ang pinapatunayan talaga, anti-realism siya at ang tinitindigan ko, realism siya. So, tulad ng statement na yan, agree yung professor na yan na yung reality kung saan, no, humanistic ang existentialism. Totoo yan eh. Di ba? Na kung saan, no, pinapakita na hindi objective in a sense. Totoo yan. So ngayon, hanggang ngayon, tinitindigan ko pa rin, realistic ang existentialism. He is proposing things that are realistic. Hindi non-realistic. Yan lang, Ilo. Yun ang sagot ko dyan. Thank you, Sir AT. Thank you. Welcome bro. Next po, ako na lang magpaakyat. Busy yata si Indo. Nadidisi siya. Ayan. Dito na Sir 80 si Godleva. Baka gusto Ay, niya hello Godleva. May tanong ka ba?
I'm just gonna ask questions para malinawan. Ano? Sige, go ahead. Atheist teacher. Ano nga yung question ko? Okay. Do you believe ba ang mga realist ay naniniwala sa objective reality? Or do you know anyone na realist o mga philosopher na naniniwala sila sa concept ng objective Okay. reality? Thank you. Katulad ng sinabi ko, no, when we talk about realism, no, we are talking about things that are real. So pinapatunayan lang natin na totoo yung existence. Ngayon, to answer your questions directly, there are realists, no, na mga philosophers which are existentialists, no? And some of them do believe na mayroong objective reality, and some of them do not believe that there are objective reality. Yun ang sagot ko sa'yo. Kasi sa philosophy, maraming sagot dyan, hindi lang isa na lagi kong pinopromote dito. Okay. So, yung believe. Isang tanong lang po. Sorry. Tanong pala. Pasensya na. Lilo, ikaw naman taking charge sa mga Kay Sen, Nahirapan din ako eh. Bakit nasa bilis? Sige lang. naniniwala Sino ka pa ba? magre-request? Okay, sige ako muna moderate. Next question, skeptics. Go ahead. Isang question lang tayo per head. Pag lalaki, 2 questions per head. Skeptics, andiyan ka pa ba? Hello? Skeptics? Am I edible? Naririnig ba ako? Dinig. Naririnig ka na ngayon. Meron ka bang question kay Senses Okay, or I have a kay Sir question. Atheist teacher? To atheist teacher. My question is, Okay. who better dictates or define the reality of the subject of a subject? Is it the existentialist or the realist? Explain why. Ganito, skeptics, magkaibang field of philosophy yan, specifically metaphysics. Iba ang existentialism at iba yung anti-realism at realism. So can you courtesy lang, no, paki-rephrase mo kasi may tanong ka sa magkaibang subject matter. So hindi ko masasagot yan ng maayos. Pakiulit mo yung tanong. It's a question about the reality itself. For example, if there's an earth or a ball. So for you, Okay. sige, go. So anong method ang mas tingin mo ay tama? Ang method ng existentialism or realist? Hindi. Magkasama skeptics ang sa tinitindigan ko, magkasama ang existentialism at realism. Ang magkalaban dito, skeptics, yung anti-realism at realism. Hindi yung existentialism. Pareho kami existentialist ang tinitindigan ni Senses, bro. Okay. So, para sa akin, to better suit the answer sa'yo, katulad ng mga nilatag ko kanina, realism posits that you face reality as it is, as real and not unreal, no, in order for you to function better, in order for you, no, to provide, sabihin na lang natin na yung better accomplishments, better goals, kasi na realistic ang reality, hindi siya unreal. Ayan. Thank you, skeptics, sa tanong mo. Hello, Miss R. Ako naman magtatanong. Mission are completed. Sige, go ahead. Ang tanong ko kay Sensei Ilo. So, kung... Hindi pwede kay Sensei Ilo. Hindi pwede kay Sensei Ilo. Hindi naman siya independent. Ay, sa'yo ba? Pwede sa akin o kay Senses lang. Sige, ang tanong ko lang, kung bakit may existentialism pa is anti-realism, pwede naman sanang ganito na lang yung ko. Bakit ganito yung tanong ko? Why there is something rather than nothing? Kasi existentialism primarily deals with things that exist. Kaya nga siya existentialism. Ngayon, medyo may na signal mo, naririnig mo ba ako? Ayoko sumagot ng hindi ako naririnig. Sayang kasi.
naman. Okay. So, realism, again, ulitin ko sa mga hindi nakakuha, no? It shows that we must deal with reality in a realistic way, not unrealistic way. So, there exists because there is. Yan lang. Naguluhan ako sa magtanong ang sasagot. Hindi ko nakakita. Naguluhan ka ba? Uy. Medyo sabi ko ba't din yan? Sige, thank you, Thank you, my mission. Baba na kita, nakapagtanong ka na. Naku, may napasignal ko. Ayan. Ito tayo kay Val. Hello, Val. May tanong ka ba, bro? Hindi, natak lang ako dito ng census. Pagkinig lang ako pala. Sige. Yung iba, baka may tanong kayo. Wala na ba? Kasi kung wala na, end na natin yung program. Baka may questions pa kayo, guys. Baka may itanong kayo. Pwede po ba tanongin yung timer? Ay, bawal po. Wala na. Ayun, wala na. I think that concludes. Andiyan ka ba, Ganda, Beauty? Para close ng program. Yes, I'm here. Thank you so much, guys. And thank you so much for supporting our lives. And by the way, please, we have upcoming events this coming March. So I hope you will support us with our upcoming events. And yeah, abang-abang lang po tayo. Meron pa po kami ipopost about kung ano man yung mga events na gaganapin. So, yeah. See you on March. Thank you so much. And, Thank you, sir. Salamat. Thank you, Senses. Sayang may signal mo. Good night. Bye-bye. Ang ganda ng natin. Diba? Congratulations to the both of you. And congratulations to Sensei Ilo because siya yung nakarami ng points. Ay, ng coins pala. Kaya pala. Since magla-live ka. Wala siyang ka-date kahapon, kaya nakarami siya ng coins ngayon. Oo. Sorry. Bye-bye. Ito ba, Senses? May na-signal. Shout out Zoro. Hello. Ay, may magtanong daw si Pila. Sasagutin niyo ba? Last na siguro. Pila. Akyat ka lang, Pila. Kung gusto mo ba magtanong before ako mag-end. Yan. Wala pa rin. Ha? Kanayahig. Naniwala ka? Putang gala dyan. Huwag kang maniwala sa maganda. Pagit. Ayan. Sige, okay na. Okay, thank you. Bye-bye. May 1K na. Good night. At Have a good congrats night. sa iyo.